Katulad nito, mga kababayan, si Pulong. Anong sinabi ni Pulong? Ayan, ito na mga kababayan. Si Pulong Duterte, ito na. Hindi tanggap, hindi tanggap ni Pulong mga kababayan ang pagtalaga ni PBBM kay Boying. Naku po, bakit kaya? Bakit hindi tanggap ni Pulong ang pagtalaga ni PBBM kay Boying? Kasi, bago natin i-play, mga kababayan, ganito kasi yan. Una, si Boying kasi hindi pabor sa kanila. Pangalawa, ang ombudsman kasi ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mas makapangyarihan pa sa Supreme Court. Kahit sino pwedeng paimbestigahan ng ombudsman. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang ombudsman kasi ang huling takbuhan. So once na ikaw ay lumusot sa Supreme Court, sa Senado, sa Kongreso, ang ombudsman kapag hindi mo kakampi, talagang lagapak ka dyan. Lalabas kasi lahat ng baho nila. Eto na mga kababayan. Wait lang may ads lang. Download the trip.com app to Diyos ko discover po. amazing travel deals. Pinuna ni Congressman Paulo Duterte ang pagtatalaga kay Justice Secretary Boying Remulla. Wait lang mga kababayan. Ayan, pinuna daw ni Pulong ang pagkatalaga. Ulitin natin. Bagong ombudsman. It makes sense ayon sa kongresista. Dahil daw kasi sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon. Ito ang sabi ni Pulong, mga kababayan. Ang sabi niya, it makes sense. Sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng lahat ng tulong na makuha nila para mapagtakpan sila. Even the cost of making a mockery of our Constitution. God bless the Philippines. Ngayon mga kababayan, dito sa sabi ni Pulong na sa dami daw ng problema ng mga nakaupo ngayon. So kasali siya, kasali si Sara. Sa dami ng mga problema ng mga nakaupo ngayon. Kasali na siya doon, nakaupo siya, di ba? Pati si Sara. Kailangan nila lahat ng tulong na makuha nila para mapagtakpan sila. So, kailangan daw ng tulong ng mga nakaupo si Boying para mapagtakpan. Parang mahirap kasi mga kababayan, magawa ng istorya nang wala kang pruweba kung sino yung pagtakpan at sino yung pinagtatakpan. Mahirap kasi wala tayong maipakitang patunay. Pero kaming tao, nakita namin kung paano pagtakpan ng Senado ng Korte Suprema si Sara. Yun kasi ang masama. Sabi ko nga mga Duterte, wag na kasi kayong sumabat. Wag na kasi kayong magsalita kasi babalik sa inyo yung mga sinasabi ninyo. Yung sinabi ni Pulong na sa dami daw ng problema ng mga opisyalis ng gobyerno ngayon, kailangan daw kumuha ng tao katulad kay Boying para pagtakpan. Ang problema lang mga kababayan, sino ba yung tao na kumuha kay Boying? At sino ba ang tinatakpan ni Boying? Kasi ito malaking aligasyon ito. Sino ba yung tao na kinuha si Boying para pagtakpan ni Boying? Wala kang maipakita, Pulong. Maskin kaluluwa o anino, hindi mo ma-point out yan. Magbigkas ka ng pangalan. Magbigay ka ng isang example or ebidensya na kinuha si Boying para pagtakpan siya ni Boying kasi may kasalanan siya. Isa siyang politisyan. Dapat pangalanan mo para paniwalaan ka ng mga didis at baka sakali dadami ulit ang sumuporta sa inyo. Kasi ang problema mga kababayan, kami kasi nakikita namin kung paano pagtakpan ni Chis Escudero si Sara na hindi natuloy-tuloy ang impeachment niya. At kami kasi nakikita namin taong bayan kung paano harangin ng mga Duterte senators ang impeachment ni Sara para hindi matuloy ang impeachment niya. Ngayon, papangalanan ko kung sino yung humarang. Alam naman po ng taong bayan yan. Nakapubliko yan. Isa na si Jinggoy Estrada dyan. Isa na si Joel Villanueva dyan. Isa na si Chis Escudero dyan. Sino pa? Dagdagan nyo pa.
Ngayon, tanungin ko kayo sa mga pinangalanan ko. Si Jinggoy Estrada ba hindi sangkot sa katiwalian? Si Joel Villanueva hindi ba sangkot sa katiwalian? Sino pa? Si Chis Escudero hindi ba sangkot sa katiwalian? Halos lahat yan, tinakpan si Sara niyan. Kasi pagdating ng 2028, baka sakali yung kasalanan nila, mabubura ni Sara. Pero kay Boying, pulong. Sino bang pinagtakpan ni Boying? Sino bang politiko ang kumuha kay Boying para pagtakpan ni Boying? Diba? Wala. Pero kami nakikita namin. Kasi halos lahat ng senador na kumampi at pinagtakpan si Sara na hindi ituloy ang impeachment, lahat po halos doon may sabit. Diba? Si Bato. Bakit pinagtakpan ni Bato si Sara? Para pag naging presidente si Sara, hindi papayagan ni Sara na arestuhin ng ICC si Bato. Kasi may power ang presidente. Pag hindi ka pumirma na papasukin ang Interpol, walang maaaresto katulad sa ginawa ni Duterte kay kanino? Sa kanyang kapatid-kapatid na si Kibuloy. Biruin ninyo, nasa red notice ka ng Interpol na isa kang wanted list, di ba? Sa red notice, hindi ka mahuli-huli. Bakit? Kasi hindi pinayagan ni Digong na makapasok ang Interpol sa Pilipinas. Di ba? Diyos ko. Ay, nako. Sabi ni Alfredo Antigua, ang pangit na apelyido. Sabi niya, hilom diha, gabula ra na imong simud. Si BBM, sino pinagtakpan niya? Dami pa. Bakit? Tanungin kita, Alfredo, ano bang ninakaw ni BBM? Tanungin kita, Alfredo. Magbigay ka ng isang pruweba na may ninakaw si Marcos. Magbigay ka. Magbigay ka. Di ba DDS ka? Hamunin kita kung hanggang saan yung kabubuhan mo aabot. Magbigay ka ng isang pruweba na pinagtakpan ni Remulla si BBM at may nilakaw si BBM para pagtakpan siya ni Remulla. Magbigay ka ng isa. Kasi ako, pag sinabi ko na si Sara may ninakaw, hindi mo ito masagot. Kasi si Sara nga mismo, hindi niya masagot ang confidential fund. Saan niya dinala? Diba? Ang confidential fund, saan niya dinala? Kasi kung meron mang ninakaw si Marcos, ito mga DDS, klaruhin ko kayo. Klaruhin ko sa inyo, isabi ko sa inyo. Kung si Marcos may ninakaw, kung si Marcos may ginawang mali, ang mata ni Aimee, ang mata ng mga DDS, nakatutok kay Marcos yan. Isang pagkakamali ni Marcos, impeach ang kalalabasan niya. Ngayon, sa tingin nyo ba mga DDS, kung may ninakaw si Marcos, hindi magpa-file sa ombudsman si Aimee? Si Sara, si Pulong, si Baste, at ang mga DDS na mga politician, sa tingin ninyo hindi magtutulong-tulungan yan? Tandaan ninyo, ang tanging makapagpatanggal kay Marcos ang ombudsman. Kung merong ninakaw si Marcos, edi sana nag-file na si Sara, nag-file na si Aimee, nag-file na si Pulong, nag-file na si Baste ng pruweba na nagnakaw si Marcos. Impeach automatically yan. Bakit wala? Kasi wala naman talagang ninakaw. Diba? Yan ang katotohanan. Kung may ninakaw si Marcos, edi sana yung mga DDS na politician, atat na atat, taig-taiyan mag-file ng complaint. Diba? Kung may ninakaw. Kasi pwede nilang ipatanggal si Marcos sa ombudsman. Sa tingin ninyo, kung si Boying, at may ebidensya ang mga Duterte na nagnakaw si Marcos, sa tingin ninyo may magawa si Boying? Lalo ngayon, hawak nila ang Senado. Lalo ngayon, hindi na House Speaker si Martin. Sinong tatakip kay Marcos sa Kongreso at sa Senado? Wala. Kita nyo yan? Kung may ninakaw si Marcos at pinagtakpan ni Remulla si Marcos, i-file ninyo yung kaso na may ninakaw si Marcos. Diba? Sa tingin ninyo, hindi taing-tai si Sara mag-file kung may katiwalian si Marcos? Utut! Taing-tai na nga yung umupong presidente.
Hindi nyo ba alam? Ang mga mata ng mga DDS na yan, nakatutok kay Marcos yan. Nawala po, Kimchi Ferby, nawala siya. Ang mata ng mga DDS, nakatutok kay Marcos yan. Kunting mali ni Marcos, ombudsman ang takbo ng mga yan. Pag napatunayan sa ombudsman, ang kanilang pruweba, automatic si Marcos impeach. Ang problema kasi yung aligasyon ni Pulong, sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nilang lahat ng tulong na makuha nila para pagtakpan sila. Even the cost of making a mockery of our Constitution. Kita nyo yan? Ang tanong kasi Pulong, sino ba ang pinagtakpan ni Boying? At sino ba yung mga nakaupo ngayon na maraming problema? Kasi kung tutuusin po natin, si Saldico, isang DDS yan. Si Chis Escudero, supporter ng DDS yan. Si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, si Nancy Binay, si Bong Revilla, mga DDS yan sila noon. Sino bang nakaupo na may maraming problema na kailangan takban ni Boying Rimulya? Sige nga, tanungin ko kayo, tama ba ang sinabi ni Pulong? Na marami daw problema ang mga nakaupo ngayon, kailangan nilang lahat ng tulong na makuha nila para mapagtakpan sila. Tanungin ko kayo, sino pang mga politician na nasangkot ngayon? Sa flood control corruption. Ni isa ba may miyembro si Marcos dyan? Jinggoy Estrada? Si Saldico? Kay Marcos ba yan? Kay Digong si Saldico. Si Jinggoy kay Digong yan. Si Joel Villanueva kay Digong yan. Si Chis Escudero mas lalong kay Digong yan. Nasaan kay Marcos dyan? Na para pagtakpan ni Rimulya. Diba? Ewan ko, yung sabi ni Pulong, na marami daw nakaupo ngayon na may problema, na kailangan na pumili na si Rimulya ang ilagay, para pagtakpan. Kung isa-isahin mo, lahat ng sangkot ngayon, lahat po yan ay puro DDS. Diba? Yun ang totoo. Di po ba naging accessory si Marcos sa ginawa nila Romualdez at Co? Di ba siya nag-approve? Alam nyo sa totoo lang, Emer James Munoz, ganito yan Ang presidente, palit kayo ng posisyon ni Marcos. Halimbawa, magbibigay ka ng budget sa Senado, sa Kongreso, sa DPWH, sa DOH, o kahit anong sangay ng gobyerno. Siyempre, yung libro na yan, bago pirmahan ni Marcos next week, halimbawa, next week na pipirma si Marcos ng budget. Ngayon palang week na to, babasahin na niya isa-isa yan. Basa na niya isa-isa. Sa sobrang kapal ng libro ng budget sa Pilipinas, ganyan kakapal yan, ganyan. Ganyan kakapal. Binasa mo ngayon kasi next week, pipirmahan mo. Siyempre, alam mo na yun lahat. Pinag-aralan mo So, kampante ka na, pipirma ka na next week. Paano kung pagdating ng next week, biglang may ipinunit na isang page at isiningit? Diba? Ang libro po ng budget sa Pilipinas, almost 4,000 pages yan. 4,000 pages. Halimbawa, ngayong week na to, binasa mo yan. Chinek mo isa-isa, kampante ka. Pag ipasa yan ngayon ni Romualdez at ni Chis Escudero, may isang page na tinanggal dyan at isiningit nila. Siyempre si Marcos pipirma na yan. Alangan naman bago pipirma si Marcos, isa-isahin na naman niya ulit. Kung ikaw ang presidente ngayon, ilang oras mag-antay ang mga senador na manonood ng pupirma ka kung ang 4,000 pages isa-isahin mo ulit? Di ba? Kung siningitan yan ngayon ng 200 billion na insertion ni Chis Escudero, sa tingin mo makikita pa ni BBM yan?
Paano niya mabibeto yung ganyan kakapal? Di ba? Kaya ngayon ang sabi ko kung dawit man si Marcos dyan, kasuhan ninyo. Kahit ikaw ang presidente ngayon, mamumuti na lang yung ulo mo, lalabo yung paningin mo, hindi mo matapos yung 4,000 pages, isa-isahin mo yan bago ka pipirma. Kaya nga i-check mo muna para pirmahan mo, finalize mo next week. Halimbawa, next week ka na pipirma. Ngayon, ipa-finalize mo na yan. Kahit ulit-ulitin mo yan ng 3 beses sa isang linggo, kung pagpirma mo on the spot next week ay ikinuhaan ng isang page yan at isiningitan yan, wala kang magagawa. Na kahit pa 5 beses mong ulit-ulitin yan, yung 4,000 pages na yan, kung yung on the spot na pagpirma mo, may isiningit na isa doon, tapos pag naisingit na yun doon, nakapunch na yun, at nilagdaan na ni Marcos yun, at meron na yung sealed, ibig sabihin, once na naisingit na yun nun, isa kasama yun sa babadjitan. Kasi siningit dun Di ba? Siningit, nilagay. Kaya kasama yun sa babadjitan. Di ba? Kung ikaw, presidente, kaya mong isa-isahin yon? Kung ilang pages yan? Ngayon, sagutin mo ako, sir. Di ba? Sagutin mo ako ngayon. Paano mo makita sa 4,000 pages, sisingitan yung pipirma ka nun isa-isahin mo? Isa-isahin mo yung 4,000 pages bago ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 4,000. Sasakit na yung ulo ni Marcos, natulog na yung mga kongresista, natulog na yung mga senador. Magbilang ka pa ulit dyan, titignan mo ulit, ganyan. Tapos natulog, na umagahan, nahapunan na yung mga senador, kongresista. Magbilang ka ulit dyan para makita mo kung nasaan yung isiningit. Di ba? Kaya hindi nyo pwedeng sisihin si Marcos dyan. Kahit nga yung magulang ninyo may sari-sari store, nakukupitan nyo Yan pa kaya buong Pilipinas? Hindi makukupitan? Kung mabait lang lahat ng politician, walang ganyang pangyayari. Hindi nyo pwede isisi kay Marcos yan. Bakit? Kung nangyari kay Marcos yan, malamang sa malamang, nangyari din kay Digong yan. Yeah? Kaya yung sinabi ni Pulong, na maraming problema ang mga politician ngayon, kaya kailangan nilang pumili ng isang Boying Rimulya para mapagtakpan sila, isa-isahin po natin, sino ba yung mga politician na sangkot? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Jewel Villanueva, Saldico. Tanungin ko po yung 4, nakahilira po ba kay BBM yan? Si Jinggoy ba? Sinong nag-endorse? Si Sara. Si Jewel ba? Sinong nag-endorse? Si Digong. Sino? Si Saldico ba ni minsan lumapit kay BBM yan? Kay Digong, oo. Diba? Halos lahat ng nakasuhan ngayon, puro DDS. Inendorso ni Sara at ni Digong yang mga yan. Diba? Yun ang totoo. Andyan pa si Villar. Pinatawag sa ICI. Sino ba nag-appoint niyan? Si Digong. Ni minsan ba may nakita kayo na in-appoint ni Marcos dyan na nadawit sa korupsyon? Wala. Kaya yung sinabi ni Pulong, bumabalik sa kanila. Diba? Ay malay ko. May galab shoutout po. By the end of the year, Robin will be the last man standing. What is he doing to do? Kain, inom at mag-Mary Jane na lang sa kubeta. Diba? Ay nako. Yun ang totoo. Di po ba nila i-cross-match yung amount sa GAA at BICAM bago i-audit? Sir Elmer, James Munoz, yung BICAM mo po, wrong spelling. Ulitin ko lang, hindi po ganyan ang spelling ng BICAM. So ngayon mga kababayan, ang sabi mo na di po ba nila i-cross-match yung amount ng GAA at BICAM bago i-audit? Sir, ganito po yan. Ulitin ko nga sa'yo.
Ang pagbigay kasi ng pondo sa government kasi, hindi isang rilisan. Hiwa-hiwalay kasi yan. Kasi bakit? Yung ahensya ng gobyerno, hiwa-hiwalay din. Katulad sa 4Ps, naalala mo pag nag-release ng 4Ps, iba-ibang pangalan, iba-ibang tao, iba-ibang region yan. Hindi kasi yan katulad ngayon na, oh, ito, may matatanggap kang 10,000, akin na yung GCash mo. Or else, ito, ihulog ko lahat sa GCash mo, kayo na maghati-hati dyan. Pwedeng ganun, mako-cross-match mo yun. Kasi, yung galing sa BICAM at galing, ano yung sabi niya? Galing sa BICAM at galing sa GAA, i-cross-match mo pwede. Kung ang pera sa GAA ay ipinasa sa BICAM at ang pera sa BICAM ay ipasa sa project or sa mga ahensya ng gobyerno, pwedeng ganon. Ang problema kasi hiwalay yan eh. Yung Luzon, Visayas at Mindanao, magkaiba-iba yan. Hindi mo talaga mako-cross-match yan bago i-audit. Bakit? At saka ito pa, kahit i-cross-match mo yan, kahit i-audit mo yan, nanakaw na. Nawala na. Ano pang habol mo dyan? Ang tanging habol mo dyan, ikulong ang nagnakaw. Kaya, ang tanong ngayon, paano mo nga makukulong kung mismo yung nag-imbestiga sangkot? Kita nyo, Senado, nag-imbestiga, tak, pero yung mga kasamahan nila sangkot. Oh, nga. Yan ang sabi ko sa inyo. Si PBBM kasi hindi siya nangingialam dyan kasi bakit? Inuna niyang kapakanan ng tao kasi kung dyan siya mag-focus, maiiwan. Maraming mga bagay na dapat gawin na maiiwan kung mangingialam si PBBM dyan. At kung mangingialam si PBBM dyan, bakit nagtalaga ka pa ng senador at kongresista na sinasahura ng milyon-milyon? Kung presidente lang din naman pala ang gagawa. Anong trabaho ng Senado at Congress kung si PBBM ang asikaso niyan? Katulad lang yan sa maraming shabu sa Davao. Alam mo naman si BBM ang sisihin mo, yun nandyan naman yung mayor. Sino ba mayor dyan? Diba? So bakit sasahuran mo pa siya kung hindi naman siya gagalaw? Kung hindi mo kayang sugpuin at resolba yung problema mo dyan, mag-resign ka para si PBBM na ang maghanap ng kapalit sa'yo at si PBBM na ang gagalaw dyan. Di ba? Kaya maraming nagsasabi, weak leader si Marcos, tanga-tanga si Marcos. Kasimple-simple lang, hindi niya maaksyonan. Kung si Marcos ang kikilos at mag-imbestiga dyan, automatic kulong lahat yan. Ang problema, anong silbi ng Senado at Kongreso kung si Marcos ang gagalaw? Ngayon nyo sabihin weak leader. Pag sinabi ni Marcos na siyang gagalaw niyan, automatic ang senador abolish yan. Ang Kongreso mawawala yan. Bakit? Presidente na ang gumalaw, sinasahuran na nga ang Kongreso at Senado para mag-imbestiga dyan. Bakit presidente pa? Kayong mga DDS, isipin ninyo. Wala kayong pinagkaiba sa ipapatik over ninyo sa armed forces ang bansa at ipababain si Marcos. Sa tingin ninyo kung armed forces ang mamumuno sa ating bansa or batas militar, nakakatuwa. Diba? Yun ang isipin ninyo mga DDS. Porket si Marcos hindi nangingialam sa Senado at Kongreso patungkol sa investigasyon sa flood control, sabihin ninyo weak. Pag nangialam si Marcos dyan, abolish ang Senado, abolish ang Kongreso, mawawala ang Senador at mga kongresista. Si Marcos na ang kikilos niyan. Katulad sa local government unit, kung may problema sa barangay at ang presidente lang din naman gagawa, dapat tanggalin na natin yung kagawad at chairman. Pulis na ang ilagay dyan. Edi nawala ang kagawad at chairman ngayon. Ang mangyari, sheriff na. Edi parang Amerika na tayo. Sa tingin ninyo, papayag ang mga Papayag ang mga kagawad at chairman na tanggalin sila? Diba? Sasabihan ninyong weak. Kasi si Digong noon, pag may problema, ang isang ahensya, siya ang sumasalo. Bakit? Kasi kapag ipakut-kut niya yun sa Kongreso at sa Senado, dawit siya eh. Sasabit kasi siya. Lahat na lang ng korupsyon noong panahon ni Digong, kaya si Digong ang umaksyon. Kasi bakit? Automatic, ikat nyo yan, isara nyo yan, ipakulong nyo yan. Bakit? Para hindi makalkal. Kasi once na ikalkal yun, madadawit siya. Diba? Si Marcos ngayon hindi nangingialam. Bakit?
Anong kwenta ng Senado? Anong kwenta ng Kongreso kung siya pa rin ang gagalaw? Sinasahuran niyang mga yan. Di ba? Kay Digong noon, kaya nakikita ninyo na matapang si Digong, hindi weak leader kasi siya ang gumagalaw. Ngayon, ulitin ko ha. Ganito. Halimbawa, si Digong ang presidente ngayon. Yung flood control na yan, na nasilip ng taong bayan na may ninakaw, si Digong gagalaw niyan. Ang Senado at Kongreso, tahimik lang. Mananatili silang senador, mananatiling congressman, kongresista. Bakit si Digong ang gagalaw? Kasi kapag inisa-isa mo yan, sasabit dyan, nandyan si Mark Villar, siyang nagtatalaga niyan. Sasabit dyan, nandyan si Bunuan, nandyan si Bernardo. Madadawit siya dyan eh. Kaya ikakat niya diretso. O sige, panagutin natin kung sino yung mga kontraktor dyan. Ikulong na yan. Pero yung mga sakop niya, safety. Diba? Kaya, nasanayan ng mga Pilipino, weak si BBM, matapang si Digong. Hindi nyo iniisip. Kaya si Digong ang gumagalaw kasi pinagtatakpan niya yung mga politician na nadadawit siya at sasabit siya. Sa mga nagsabing weak si BBM, hindi gumagalaw. Diba? Kaya si Digong po ang gumalaw noon na hindi naman niya trabaho yan kasi may mga senador at kongresista naman at may Supreme Court naman. Kaya siya po ang kumilos kasi takot siya na madawit yung pangalan niya kaya siya na mismo ang gagalaw. Kita niyo ang BIR. Bakit ang ABS-CBN? Hindi nakapagbayad ng tax, si Digong ang lakas ng loob na bumira. Bakit? At hindi ang mga kongresista at senador ang nagpasara. Bakit si Digong ang gumalaw? Kasi ganito yan. Inutusan siya ni Kibuloy na ipasara ang ABS para yung channel ni Kibuloy ang lumakas at tutukan ng tao. SMNI lang ang nagsasabi ng totoo. Kasi may purpose yun. Hinamon ba naman ni Vice na ipasara ang ABS-CBN at ang Lindol? Ipa-stop. Siyempre, si Kibuloy ayaw magpatalo. Kumpadre, pasara mo yung ABS. Laki naman nabigay ko sa'yo eh. Sara ang ABS. Para di siya mapahiya. At ang papalit ngayon sa ABS, SMNI. Di sumikat ang SMNI ngayon. Diba? Ganon yun. Kaya si Digong ang gumagalaw noon kapag may issue sa kanyang administrasyon kasi nga pag kinalkal isa-isa, sasabit siya. Kaya siya na mismo ang gumalaw. Kaya sa mga nasanay ngayon na nagsabing weak si BBM, huwag niyong antayin na si BBM ang gumalaw niyan. Abolish ang Senado, abolish ang Kongreso. Diba? Kung si BBM ang mag-imbestiga dyan. Diba? Ang tanong ngayon, sabi ni Sir Pampino TV, nasaan yung dalawang ugok? Ayun, nakulong si Digong, nakulong si Kibuloy. Mamaya, mga kababayan, yun lang po yung ating reaksyon ngayon ha. Mamaya, pag-usapan natin yung interim release ni Digong. Eto na nga, sabi ko sa inyo mga kababayan. Sa mga naghahanap po sa akin kung kailan ako magilit, huwag niyo po akong pagkakasayahan ng oras. Itanong niyo po sa sarili ninyo, kailan makauwi? Tsaka ako magilit. Mabilis lang magilit. Pero yung pag-uwi ni Digong, yun ang mahirap. Ang daming nagme-message sa akin, mga kababayan. Ang sabi, asaan ka na? Asaan ka na? Nasaan ka na? Nasaan ka na? Kailan ka magilit? Nakauwi na si Digong. Sabi ko, nakauwi sa imong mata. Gadako lang na imong ulo, way laman. Nakauwi na daw, magilit na daw ako, inaantay daw nila ako. Paano makauwi yung isang kriminal? Mamamatay na nga yan doon. Di ba? So yun lang, mga kababayan.